Tingnan nyo, panoorin nyo 'to. Pinagalitan si Makay Vlad nung babae, nagwawalis lang. Bibigyan niya lang ng bigas. Bigla siyang ang init ng ulo ng babae. Bibigyan niya lang ng bigas niya. Panoorin nyo 'to, guys, ha. Pwede ka bang i-vlog? Para sa content. It was at this moment that he knew. It was at this moment that he knew. Ano naman content yun? Ano lang, te. Pag nasa mo sa'yo. He fucked up. Hindi! Huwag mo akong i-double dyan sa mga ano nyo, mga content nyo. Ayokong madami sa mga katarantaduhan nyo ganyan. Tigilan mo ako kasi hindi ko kailangan ng vlog mo. Okay. Huwag mo gagamitin sa content, eh. Ayaw mo. Huwag mo akong ano ha. Huwag nyo ngayon po yan ha. Hindi totoo yan. Yan, Bola lang yan. Alam nyo, guys, ito lang ang pagtulong kasi, guys, ganito, no? So sorry kay Makay Vlad. I'm so sorry sa mga nakakapan nito, no? When you are helping, you don't need to use somebody else. Ibig sabihin, pag tumulong ka, hindi mo kailangan na gamitin ang mga tao sa paligid mo. Ilang beses ko nang pinapayo sa kanya, ilang beses ko nang sinasabi sa'yo, hindi mo man lang pinakinggan na kaibigan kita. Ilang beses ako nagchat sa'yo, hindi ako nawala ng pagchat at pagpapayo sa inyo na mga vlogger kayo na huwag kayong wala niya. Alam ko naman ang backyard nan, eh. Alam ko naman yung mga ginagawa nyo sa QC, pero hindi ako kailanman naging maingay kahit ano man yung mga baho ninyo. Kasi lahat tayo may mga kanya-kanyang baho, may mga kanya-kanya tayong problema sa buhay na kailangan natin malagpasan. Ako, isa ako dun sa mga biktima na wala ka namang kasalanan na ginawa ka ng mali, ginawa ka ng istorya, ginawa ka ng ganito. Ito lang mapapayo ko, eh. Kung hanggat nakakaya mong labanan ang hirap ng buhay, kailangan mong lumaban. Kailangan mong maging fighter ka. No matter na nagtatrabaho ka sa bar, no matter na mababa ang tingin nila sa'yo dahil ikaw ganun ka. Kasi ito lang sasabihin ko, lahat tayo pare-pares lang, pare-pares tayong tao. We are a human being. We are same kind person that we need to learn how to become who we are. Because I know in myself, I am been entering this situation, that situation that I feel that I am interacting of, what is that? Interacting of anxiety, of abusing me. Ina-abuse nila ako. Inaabuso nila ang pagkatao ko. Alam mo yung, naranasan mo na yung humihingi ka na. Halos magmakaawa ka na. Halos umiyak ka na sa tao para nang kapera ka. Danas ko yun. Lahat yun. Danas ko lahat yung sacrifice na yun. Kasi alam mo, mahal ko yung nanay ko, eh. Mamamatay na yung nanay ko. Totoo lang, yumaman na ako dati sa pagbablog. Sinacrifice ko lahat ng pera ko para lang mabuhay yung nanay ko. Ang sakit lang na makita mo na yung tao nagwawalis lang, igagamitin mo sa konti mo para magkapera. Pwede mo naman gamitin yung mga tao na, alam mo yun, yung para po sa inyo to, iabot mo na lang yung bigas, wala ka na sasabihin. Hindi po ginagamit sa content, kahit i-deny mo na lang kahit nakatutok yung camera. Yun lang naman yun, eh. At para naman sa lahat na nakakapanood dito, at yung mga, alam mo yun, nakikita nyo ako sa kalye, hindi ako mayaman, di porket na nakikita nyo ako sa social media, lahat na nasa social media site, wala na silang ipubuga. Wala na silang karapatan na itama ang pamumuhay ng bawat tao. Totoo lang, ayoko mag-vlog dito kasi bawal maingay dito dahil natutulog sila. Kasi itong lugar na to, nahiya ako gawin to. Ayoko talaga mag-vlog. Ayoko gawin yung mga ganitong bagay dahil nakikisama na ako. I never doing this things that I've been using vlogging with at home kasi hindi to bahay ko. This is not my home. Hindi na ako umupa, eh. Kasi nakitira na talaga ako. Gawa ng tuwing umuupa ako, pakikilaman ka, mamumuhay ka naman ng payapa, guguluhin ka, binubulabog ka. Swerte ng mga tao na kasama ko. Kasi hindi nila alam yung totoong storya kung bakit ako nagkaganito. Totoo ang buhay ko, danas ko yung I been anxiety that people abusing me, that I'm not doing anything of them. Ako, inabuso ko, eh. Inabuso yung pagkatao ko, kabaitan ko. Inabuso yung yung gusto ko lang mabuhay. Lumayo ka na, eh. Gusto mo lang magtrabaho kasi ano masabi ng tatay ko? Lagi nilang sinasabi na tama sila. Ang totoo yung tatay kong kriminal dito at ang kapatid ko nadamay lang. Pero ang tanga ng mga kapatid ko, bakit hinahayaan nyo na yung minamaling ginagawa ninyo na mamimigay kayo na papeles, na mamimigay kayo sa real estate? Sinabi na ni Ma'am Sabino yan noon. Ngayon, ito yung susi na kailangan ko bigyan ng stisya. Ang ibang tao na naloko nyo. Hindi nyo okay lang magalit sa akin, eh. Hindi nyo kailangan na ako yung idamay nyo dahil kasalanan ng tatay ko dahil kadugo kami ng kuya ko. Anong alam namin? Lumaki kami sa ibang tao. Lumaki ako sa ibang tao. Kung saan ako nakikitira. Sabihin nyo, yumaman ako. Nanahimik ako. I've been quietly. Silent ako.
nanahimik ako kasi kailangan ko manahimik. Sabi niyo sa akin, alam niyo totoo lang, may times na ang sabi niyo sa akin, ako daw ay gumagamit. Hindi ko kayang gawin yun eh. Yung pinaparatang niyo sa akin, hindi ko alam kasi yung paano gawin yun. Hindi ko kasi alam kung ako gumagamit ngayon, nasaan ako dapat ngayon. Hindi dapat nasa kalye ako naglalakad tapos sasalita mag-isa. Hindi to ako sa bahay ngayon. Pag uwi ko, pag naubos yung paninda ko, pag pagod na ako, uuwi ako. Uuwi ako sa bahay, matutulog, magpapahinga ako. Pero ngayon ginagawa ko, ginugulo niyo ko. Hindi niyo ako binibigyan ng kapayapaan, hindi kayo naawa sa akin. Naawa ko sa sitwasyon ng buhay niyo. Kasi pare-pares din tayo nabubuhay. Sa akin nga lang, madiskarte nga lang ako. Dahil, syempre, totoo may pamilya rin ako. Private family ko. Hindi ko nilalagay sa social media. Hindi ko sila pinapahama kasi mahal ko ang pamilya ko. Kaya kung ang DSWD gustong kunin ng nanay ko, at yung nanay ko hipag ko yun, then yung anak ko, hindi ko para sabihin ko nasaan sila. Kasi buhay ng pamilya ko pinoprotektahan ko. Buhay ko pinoprotektahan ko. Wala akong maling atraso sa inyo. Kung may meron man ako nagawa, puntahan nyo ako at sabihan nyo, hindi nyo isisikreto. Kasi parang napakadaya nyo naman kasi hindi kayo naging totoo sa akin. Alam mo, totoo lang, graduate na ako sa mga ganyan eh. Tumatanda tayo, nandyan yung pagsubok eh. Nandyan yung struggle na, humaharap tayo sa mga pagsubok sa buhay. Kaya ako may papayo ko sa lahat na nandito at nanonood ngayon sa Facebook ko, sa YouTube ko, sa lahat man. Maraming salamat sa pag-intindi at pagsuporta nyo sa akin. Dahil gusto ko talaga sumikat ako para baguhin yung trato sa akin ng tao, trato sa mga mahihirap, trato sa mga taong nangangailangan ng tulong talaga. At trato sa mga taong dapat tratuhin ng tama. Kasi dito sa Pilipinas, nasa gobyerno ka nga, vlogger ka nga, pero ang content mo lang ba? Dapat lahat ng tao ay tinutulungan. Galing sa puso, galing sa damdamin, galing sa utak, galing sa kung saan mo ito dadalhin ng tama. Alam mo, vlogger ka nga eh. Ito ang kwento ng buhay ko. At ito ang part 2 ng aking buhay. This is the part 2 of my story that I provided that all people need to fight that we are not a useless. Hindi mo ko dapat gamitin sa vlog mo. Kung tutulungan mo ko, helping me by never interrupting. Yung magsinungaling ka. Oo, ako. Nagsisinungaling ako. Pero, totoo ako. Totoo akong tao. Yung unang vlog ko, ito yung ngayon. Mas malala itong part 2 ko. Dahil ito, totoo to. Kaya ako sa inyo, mga kayo, mga babae kayo, mga lalaki man kayo, kung kayo man ay nagtatrabaho sa bar, nakagaya ko noon, kung kaya mong umalpas ka. Kung hindi mo kaya, ituloy mo. Tumulong ka. Hindi naman porket na nanggaling ka dyan. Ako, nanggaling din ako dyan eh. Babalik na ako, gusto ko eh. Kung inong gusto mo eh, wala kang karapatan. Ito na sasabihin ko sa gobyerno, wala kang karapatan. Ito rin nasasabihin ko sa lahat na nagtatrabaho ng normal at hindi normal. No? Walang masama magtrabaho sa madaming paraan. Hindi ko naman sinasabi na inaalaw ko yung mga tao mamatay tao at magdanakaw, no? At yung nang sinasabi ng bubudol daw at sell stock. Kasi sa business, sa isang bagay, kailangan magaling ka at mautak ka. Ako, ang daming yung ginagawang masakit sa akin. Nililihim nyo pero alam ko, misto lang na akong tahimik na parang, wala lang. Kasi ayoko ng gulo. Umiiwas na ako eh. Pero kung ako pa babalikin nyo, at gusto nyo maging magulo ulit ang mundo nyo, kasi yun ang gusto nyo, di ba? Ako hindi ako para, ito lang sa akin. Gusto ko talagang umangat din ako. Makilala nyo ako, tularan nyo ako, dahil ang pangarap ko, maging presidente din ng Pilipinas para ayusin ang lahat. Kung ako nandyan, at nakaupo ako, matik ayusin ko lahat. Pangako hindi salita yan. Hindi yan yung mga politiko na naniligaw. Ako, kita ko eh. Mahirap nga lang ako. Pero kung meron mag-sponsor sa akin, aayusin ko yan lahat. Kaya ko ayusin yan. May utak ako eh. Bakit? Porket na wala ka pinag-aralan. Yung nga si Makaiblad nga, sabi niya, wala akong pinag-aralan eh. Wala akong alam eh. Oo, alam ko pinipilit mo maging ikaw. Pero sometimes, alamin mo rin na, meron tayong mga violence na kailangan nating irespeto ang bawat tao sa paligid natin. Huwag mo sasabihin sa akin na masama ang inaano mo. Kasi ayoko nang matigas ang ulo eh. Si Rendon matigas ang ulo niyan. Matigas ang ulo niyan, pero paano siya nagbago? Sa way ko. Paano nagbabago yung ibang tao? Gawa ko. Pero ang pinamasama niyo ako. Alam niyo, totoo lang, hindi ko gusto yung ginagawa ko eh. Yung nag-aalok ako, nagmamakaawa ko para lang sa pera. Totoo lang, hindi ko gusto yun eh. Pero totoo lang, nagawa ko yun dahil kailangan ko gawin. Dahil may pamilya ako. Hindi ito may pamilya talaga ako. Sinusuportahan ko. Walang mali, gumawa ng mali. Kung ikaw ay, kailangan mo. Kaya, proud ako sa mga nagtatrabaho sa bar. Gumagawa sila ng paraan para lang magkapera sila. Alam niyo ba kung sila gumagamit ng masamang illegal gamot dahil gusto nila makalimot? Gusto nila kalimutan lahat. Parang gusto nila masunog na yung utak nila hanggang sa
Malimutan nila ang problema. Ano ko yun eh. Nakikita ko sila. Na-realize ko yung maling nangyayari sa buhay nila, yung mga pinagdaanan nila. Ako, pinagdaanan ko sobra. Pero nakalpas ako. Pinipilit kong makalpas at makatakas doon sa sistema na pinakikailaman niyo ako. Totoo lang. Masakit yun sa akin eh. Pero totoo lang, tinutulungan niyo ako. Sabi ko naman talaga totoo, tinutulungan ninyo. Ginagamit nilang ganto ganyan. Nanghihingi sila ng pera, ginagamit nila sa pangganon. Eh ako, ginagamit ko sa kailangan ko. Kahit sinong tao, naghahanap buhay din, nagtitinda rin. Kanya-kanya tayo ng strategy kung paano tayo mabuhay. Kanya-kanya tayo ng, ano nga tawag dun sa Tagalog? Sariling pamumuhay. We are own themselves to provided to become work of ourselves to become helping ourselves, helping other people, helping our family, di ba? Yun. Nakakaya kasi sa inyo na hindi nyo naiintindihan eh. Ako, talaga naghihirap ako. Pero nung araw na meron ako, di ako naging madamot. Inabuso pa ako ng Makati. Ako pa, sinabihan akong ano nun. Scam daw, ganito daw, ganto, ganyan. Pero dami nyo nahutot sa akin pera, no? Mga Muslim kayo. Nung pandemic, sino tumulong sa inyo ng pandemic? Wala kayo. Di ba ako? Tinitinda ko yung paninda nyo, iniikot ko sa mga pulis. Yung mga pulis naman, nakakasar kayo ng pandemic kasi kayo may pera nung araw eh. Kahit nga ako, tinataboy nyo na, inaano nyo ko ng pandemic, inaano nyo ko. Di ba? Ako, halos tinulungan ko yung mga taong walang-wala eh. Binigyan ko sila sa bahay nila, nakabike ako, bigyan ko ng pagkain ninyon. Grabe sakripisyo ko. Pero, kinalimutan ko yun, binura ko yung alaalang yun. Pero yung pala, after nun, magiging masama ako. Sarap nyo. I will be bad person pala, after nung mga nangyari. Hindi porket mahirap ka, hindi porket na walang-wala ka, hindi ka na pwede magsalita ng English. Masyado kayong insultuhon, portion. Ibig sabihin, sa Tagalog, no? Malalim na salita to. Ikaw ay mapanghusga sa isang bagay na hindi mailap na bagay na hindi dapat binabanggit. Na kailangan, pagka nakita mo siya, sasabihin mo agad-agad. Rektokin mo. Sabihin mo, kausapin mo. Maayos. Kasi mga pag-uusapan naman yan, hindi nyo dadaan sa sisigaw ka, ganto ganyan. Minsan kasi abusado kayo. Sa mga tao, pag nakita ko, nandun lang ako sa lahat naman tayo, pare-pares tayo, kung may machine tayo, kung meron man tayo ATM, o meron man tayo pera, nagtitipid tayo eh. Ba't kailangan mo busin ng pera ko? Porket lang naka-ATM. Ba't lahat ba ng tao, mayaman lang ba't porket meron ka lang ATM, meron ka lang passbook, mayaman ka na? Paano kung gusto lang nila mag-ipon ng pera para sa sarili nila, kailangan nilang needs? Problema sa inyo mga tao kayo. Abusado kayo. Pag walang pera yung tao, at yun lang ang binigay, tanggapin mo. Huwag mong abusuhin kasi nakakainis na eh. Totoo lang. Alam mo, ayoko manigaw sa mga tao na nakakasalamuha ako araw-araw. Totoo lang. Kaya kapag nasakay ako sa bus, nisente naman. Pero pag tulog na ako, bastos naman. Yung alam mo yun ano ka lang sa bus, biglang lalapit sa'yo tapos, anong gagawin sa'yo? Hawakan ka. Bastos yun. Kita ko din sa ibang babae nararanasan na yung sumasakay sa bus. Sinisita ko yung konduktor, huwag mong gawin yan. Umupo ka doon sa unahan. Huwag kang babae yan eh. Kaminsan yun na makunan nyo, isa pa yan. Nasisita ko rin yan. Marami ako nasisita. Mga pulis nga eh. Pag sinabi ko na mag-checkpoint, nag-checkpoint sila. O sinundod nila, tinan mo ngayon. Totoo, di ba? Laki ng sahod yung ngayon kasi gawa ko. Dahil, dapat nyo lang gawin. Kasi, ang totoong famous, may matututunan kasi isang tao na kung ano sila. Hindi mo kailangan maging milyong kawa naman eh. May matututunan kasi isang bagay kung gagampanan mo. Kung maniniwala ka sa paninindigan mo. Maniniwala ka sa sarili mo. Believe yourself. Believe what you believe. That's all. Thank you for watching guys. Maniwala ka lang. At magtrabaho. Magpursige. Keep hard. Malay nyo balang araw. Maybe one day, you achieve your dream to be. Yun lang.